Nakakabahala talagang isipin ang proposal ng UK government to prolong ILR eligibility. And for sure, maraming challenges bago ito may implement. Magandang umaga po. Ako po si Vince at ito ang part 3 ng ating video about sa proposed immigration rules change para sa mga migrants dito sa UK. Kung sakali mang mai-implement ito ng government, paano nga ba maaapektuhan ang ating mga kababayang Pilipino na nandito sa UK at sino-sino nga ba ang posibleng maging apektado? For sure, apektado ang mga nasa hanay ng skilled worker, pero yung nasa skill level RQF 3 and 5. Ano po ang mga ito? Ito po ay yung mga non-degree level job, katulad po nung ibang category sa health and social care, agriculture, construction and engineering. Safe ang mga nasa higher skilled level katulad ng mga managerial jobs at yung mga degree level jobs katulad ng doctors, nurses and teachers. Yung isa sa target ng government ay ma-change or ma-prolong ang settlement eligibilities ng mga refugees. Malamang kasama dito yung mga kababayan natin sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging undocumented dito sa UK. Doon sa usapin ng kung yun bang bagong papasok or yung nandito na, kasi ang proposal ng government is kahit yung nandito na from 2021 ay apektado ng proposed changes na ito. Normally, ang government na UK ay hindi nag-i-implement ng batas retrospectively. Kalimitan ito ay prospective or yung mga bagong papasok. Pero sa ngayon, hindi natin alam ang magiging hakbang ng gobyerno. Ito ay for consultation pa lamang. Pangungunahan ko na po yung iba sa inyo. Dahil po sa nature ng ating trabaho dito sa UK, nakakakuha po tayo ng updates na ganito. Minsan ay may mga sources tayo na mas advanced before ma-publish ito sa government website. But majority of our sources nanggagaling po sa gov.uk. Tapos sa mga friends natin na nandito sa YouTube at Facebook na nag-aabang ng mga contents katulad nito. So maraming salamat po. Thank you. Abangan po natin ang part 4.